Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang press conference para sa magazine Glossy Princess Contest. Isa-isang ipinakilala ang 12 kalahok na kandidata pero gaya ng dati ay late na naman si Tomoko at sa pagmamadali nito ay agad siyang pumasok sa stage kahit hindi pa naman siya ang tinatawag kaya pasimple siyang umalis nang bigla niyang matakid ang kordon ng mikropono at natumba silang dalawa. Nagalit si Megumi pero dahil maraming tao ay ngumiti na lang siya. Nagbiro na lang si Onizuka kaya nagtawanan na lang ang mga ito at sunod nang tinawag si Tomoko. Nagalit si Ichiro kay Onizuka dahil balak nitong ipasok si Tomoko bilang comedian, ayon naman kay Onizuka ay center of attention kapag komedyante. Maya-maya pa ay sumingit si Urumi sa usapan dahil nakita nitong nakalagay sa magazine ang address ni Tomoko, kaya nagalit si Ichiro pero itinanggi ni Onizuka na siya ang nagbigay ng address nito. Hanggang sa naging laman na iyon ng balita, dinumog ng mga fans ang harap ng bahay ni Tomoko na naging malaking abala kaya humingi na ng tulong sa mga pulis, dagdag pa sa balita na sinadya raw ilagay sa magazine ang address nito. Si Onizuka pa rin ang sinisisi ni Ichiro pero sinabi ni Onizuka na siguro ay dahil naging busy siya sa pagsagot sa media kaninang umaga. Patuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa dumating si Kusano at dala nito ang resulta ng naganap na botohan. Nalaman nila na panghuli si Tomoko sa boto kaya iniba na lang ni Onizuka ang usapan. Nang sumunod na araw habang kinukuhanan ng picture ang nanalo ay huli nang na-realize ni Onizuka na ayaw ng mga bumoto sa kahindek-hindek na aksidenteng nagawa ni Tomoko. Habang nasa dressing room sina Tomoko at Urumi ay hindi nito makita ang swimsuit na susuotin niya gayong ilang minuto na lang ay sasabak na siya kaya nag-isip si Onizuka ng dapat gawin. Dahil sa laki ng lato-lato ni Tomoko ay mahihirapan silang humanap ng panibago. Na-imagine tuloy ni Ichiro na pipicturean si Tomoko ng hubad kaya pinagawa nito ng paraan si Onizuka. Ang kinalabasan ay nag-improvise na lang sina Onizuka kaya kakaiba ang suot ni Tomoko. Pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanang kulelat ito sa botohan kaya nawala na sila ng pag-asa na mananalo ito maliban kay Onizuka na naniniwalang magkakaroon iyon ng magandang resulta dahil ang contest ay nakadepende sa dami ng postcard votes. Nagkaroon ng ideya si Onizuka, tinipon niya ang motorcycle gang, ang may pinakamalaking bilang ng grupo sa kanto at pinagsulat ang bawat isa ng tig-1,000 postcards. Nang dumating ang resulta ay hindi makapaniwala si Onizuka na kahit 50k na postcards ang naisulat nila pero tumaas lang ng 1,000 ang kay Tomoko. Inisip ni Kunyo na baka may nagkamali sa spelling o di kaya ay hindi mabasa ang sulat o di kaya naman ay nahol ata ng publisher ang block votes. Doon nagtatakang sinabi ni Kakuchi kay Urumi na bago niya i-deposit sa mailbox ang mga postcards ay sinigurado niya muna na walang invalid sa mga iyon, at isa pa ay walang kumo-contact sa kanila tungkol doon kaya inisip nilang may animal yang nangyayari. Sa opisina, tiningnan ni Kakuchi kung sino ang nangunguna at iyon ay si Megumi na galing sa Warning Productions, ang pinakamalaking production company na kung may tutol sa naturang production ay hindi sila mabubuhay sa industriya. Kaya naman maliit ang tsansa na manalo kapag taga-Warning Productions ang kalaban. Pero hindi papayag si Ichiro na matalo si Tomoko kaya agad itong gumawa ng postcards. Habang tinitingnan ang mga litrato ay natuwa pa si Megumi na nasa pinakailalim si Tomoko dahil ipinahiya siya nito. Hiniling na mawala sa industriya at sa galit ay pumutok ang juice sa mukha niya kaya sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa contest dahil 80% ng mga part-time workers ay gumagawa ng postcards para sa kanya kaya sigurado itong siya ang mananalo. Dumating na ang araw ng contest at ipinanalangin ni Kunyo na wag na sanang mapahiya si Tomoko pero tinanong sila ni Onizuka kung bakit sila nag-aalala pero para sa kanila ay imposibleng manalo si Tomoko dahil kahuli-hulihan ito. Gayunpaman, hiningi ni Onizuka ang tiwala nila, at nang dumating si Ichiro ay sinabi nitong nagtitiwala siya sa talento ni Tomoko. Iyon ang unang beses na nagkasundo sina Onizuka at Ichiro na parehong may mga benda ang kamay dahil nagsulat ang mga ito ng postcards na umabot ng 530 milyon. Sunod na dumating si Tomoko na sinabing naniniwala rin siya. Sa pagsisimula ng magazine Glossy Princess Contest ay mapapansin ang dami ng sumusuporta kay Tomoko. Maya-maya pa ay ini-announce na ang top 5 at ang total ng nakuhang boto ng mga ito. Nang babanggitan na ang first place ay inip na sina Kunyo nang biglang sabihing iyon ay si Megumi na nakakuha ng 1,145,231 na boto. Nadismaya si Ichiro sa naging resulta nang biglang may isang manunood ang sumigaw at itinanong kung paano nangyari na kay Tomoko ang pinakamababang boto gayong lahat silang magkakaibigan ay bumoto dito kaya nagprotesta ang ibang mga manunood at lumabas iyon sa balita. Dahil hindi alam ni Kibayashi ang gagawin ay sinabi nito na ibigay na ang trophy kay Megumi para matapos na.
Pinagbigay na lang ng mensahe si Megumi para sa pagtatapos ng palabas pero patuloy sa pagpoprotesta ang mga tao. Hanggang sa dumating si Kikuchi at sinabing natuklasan niya ang pandaraya, madaming postcards ang dinikita ng pangalan ni Megumi kaya galit na galit sina Onizuka. Biglang lumapit si Tomoko kay Megumi at hiniram ang mikropono at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya, nagpalakpakan ng mga tao kaya binaliwala na ni Onizuka ang pandaraya dahil ayon dito ay nakatanggap na ng Invisible Trophy si Tomoko. Sa huli ay ibinigay pa rin kay Megumi ang trophy pero nang magpapasalamat ito ay nag-aalisa na ang mga tao. Habang sakay sa tren ay alam na nila kung sino ang nagkalat ng address at kumuha ng swimsuit ni Tomoko pero wala na yung kwenta dahil marami ang humanga dito. Nang makababa sila ng tren sa Kichijoji ay narinig nila ang ingay ng mga taong nag-aabang kay Tomoko sa harap ng bahay nito. May mga reporter din doon na kinuhanan ang dami ng taong sumusuporta kay Tomoko. Napaluha na lang ito sa tuwa at kumaway sa mga fans. Sa huli ay naisiwalat ang pandaraya ng Warning Productions. Habang nakatingin sa impormasyon tungkol sa camping ay tinanong si Miyabi ng dalawa niyang kaibigan kung a-attend ba siya pero nagalit lang siya sa mga ito. Ayon sa isang kaibigan ay wala sa mood si Miyabi dahil kahit ang huling alas nitong si Orumi ay hindi umubra. Habang naglalakad ay nakita niya sina Onizuka at Orumi na nagmamadali sakay ng bisikleta kaya sinabi ng mga ito na tumabi sila pero hindi na siya nakatabi kaya nilampasan siya ng mga ito. Mapapansin naman ang galit ni Miyabi. Habang nasa swimming pool ay masayang nagbabonding sina Onizuka at ilang estudyante nang biglang umakyat ito sa mataas at tumalon kaya ng pag-ahon ay nagdugo ang ilong nito pero gusto pa niyang ulitin muli iyon kaya pinigilan na siya ni Kunyo. Napansin ni Kikuchi ang pagiging masayahin ni Orumi at iyon ay dahil sa pagiging kalog ni Onizuka. Ang dating ayaw sa school ay pumapasok na araw-araw dahil na-realize ni Orumi na masaya sa eskwelahan. Habang nasa ladies room, galit na galit si Miyabi kay Orumi sa pagiging traidor o mano nito ngunit inasar lang siya ni Orumi at sinabing kung gusto niyang mapatalsik doon si Onizuka ay gawin niya iyon mag-isa. Pero alam ni Orumi na hindi iyon kaya ni Miyabi mag-isa dahil isa itong prinsesa at saka umalis habang tumatawa. Sa galit ay nagwala si Miyabi at sinabing patatalsikin niya doon si Onizuka sa kahit anong paraan pero kahit ang dalawa niyang kaibigan ay alam na hindi nila magagawa iyon ng sila lang. Sinabi ni Miyabi na may ideya siya pagkat may nakuha siyang kawili-wiling impormasyon. Sa classroom ay humahanga sina Fujiyoshi sa bagong relo ni Kasano na nagkakahalaga ng 50,000 yen, sinabi ni Kunyo na bumili na siya kung gusto niya dahil limited lang ang stock nyon. Nang biglang dumating sina Miyabi at sinabi kay Fujiyoshi na ipinapatawag siya ni Sakurada sa faculty room. Inatasan siya nito na kolektahin ang pera ng lahat para sa school trip dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan nito. Dahil sa laki ng nakolektang pera ay nagbiro pa si Kunyo na itatakas nila iyon. Nang matapos sa pagkukolekta ay dinala na yun ni Fujiyoshi sa faculty pero nang makarating doon ay nakauwi na pala si Mr. Sakurada. Habang dala ang pera ay naiisip pa rin ni Fujiyoshi ang hinahangaan niyang relo kay Kasano at dahil malapit na iyong ma-sold out ay sinubukan niyang tingnan iyon pero nang lumabas siya ng shop ay nabili niya na iyon. Manghang-mangha siya sa ganda ng relo pero galing sa kinelekta niya ang ibinili niyang pera kaya naisip niyang humingi ng advance na allowance sa kanyang ina upang mabayaran iyon. Tingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod niya ang dalawang kaibigan ni Miyabi at tumawag ang mga ito habang nakatingin sa nag-uusap-usap na sina Onizuka. Napansin ng mga ito na hindi nila kasama si Fujiyoshi kaya pabirong sinabi ni Noboro na baka itinakbo nito ang pera, bagay na hindi kayang gawin ng kaibigan ayon kay Kikuchi. Nang makauwi sa kanila ay agad na hinanap ni Fujiyoshi ang kanilang ina na abala sa pagtatrabaho. Agad nitong hiniling na mabigyan siya ng advance allowance na 50,000 yen pero dahil sa problema sa pera ay hindi siya napagbigyan. Pumasok si Fujiyoshi sa kanyang silid nang biglang mapansin niya na nawawala ang perang nakolekta at inisip na naiwan niya iyon. Kinabukasan pumasok sa isip ni Sakurada na siya ay pinagsasabihan ng vice principal dahil sa pagbaba ng grado ng mga ito at kapag nagtagal pa iyon ay kakailanganin niya ng mag-resign bilang punong guro ng third year o di kaya ay umalis siya sa eskwelahan. Habang problemado sa pag-iisip ay dumating sina Miyabi. Iyon pala ang nag-utos kay Sakurada na ipakolekta ang mga pera kay Fujiyoshi kapalit ng pagtatago ng sikreto ni Sakurada na siya ay may pusong babae. Humingi ulit ito ng pabor sa kanya pero ayaw niya nang sumunod kaya tinakot siya nito na ipapakalat ang kanyang mga litrato. Sa takot na baka iwan siya ng kanyang asawa at mawala ng trabaho ay pumayag na siya sa gusto ni Miyabi. Nagmamadaling bumalik si Fujiyoshi sa fast food na kinainan niya pero sarado na iyon. Nang makatapos mag-CR si Onizuka ay nilapitan siya ni Sakurada at ibinulong na pumunta sila sa Secret School Uniform Bar na ikinagulat naman ni Onizuka at tuwang-tuwang pumayag.
Nagpabango muna si Onizuka at nang paalis na ay kinuha niya ang kanyang jacket at biglang sumabog ang napakaraming pera kaya nagtaka siya at hindi alam kung saan ito nanggaling. Bigla namang pumasok sa silid niya si Sakurada at tinanong kung saan galing ang 1,120,000 yen niya. Tanong din ang isinagot ni Onizuka kung paano nito nalaman ang eksaktong bilang yon. Pero dahil paalis na sila ay dinala na ni Onizuka ang pera. Sa fast food chain ay hindi tumitigil sa paghahanap si Fujiyoshi sa nawawalang pera pero sinabi ng manager na dapat iningatan niya iyon dahil kahit ilang beses niya pang hanapin doon ay wala siyang makikita hanggang sa nagalit na si Fujiyoshi sa masasamang sinabi ng manager. Samantala, nakapiring na isinama ni Sakurada si Onizuka sa isang silid ng mga estudyante. Doon ay masaya silang nagbonding. Nag-report na si Fujiyoshi tungkol sa nawawala nitong koleksyon ng pera pero dahil sa laki ng halaga nito ay nahirapang maniwala ang pulis kaya in-interview siya nito kung kanino ang nawawalang pera. Pero kahit naipaliwanag niya na iyon ay pinagbintangan pa rin siya na ninakaw niya ang perang iyon na ikinagalit niya at saka umalis. Habang nagsasaya kasama ang mga estudyante ay tumakas si Sakurada upang kausapin sina Miyabi at sinabing tama na ang masamang ginagawa ng mga ito dahil hindi na kinakaya ng kanyang konsensya pero tinakot siya muli ni Miyabi. Hindi na alam ni Fujiyoshi ang kanyang gagawin kaya naiyak na lang ito at nais na humingi ng tulong kay Onizuka na nahulog naman sa patibong ni Miyabi. Kinabukasan ay pinagtitinginan na ng mga tao si Onizuka dahil nakahiga siya sa basurahan at hindi niya maalala ang nangyari sa kanya kagabi.